Amen. Praise the Lord mga kapatid. Good morning po sa lahat. At talagang God uses kids, ano po? God uses kids para sa mga bata matuto na agad na. Yan, matuto na agad habang bata pa. Ginagamit na ang bata. At pagka hindi natuto na habang bata, mahirapan mag-adjust kapag malaki na. Kaya may mga anak na baby, sila Brother Rudy. Yan. God uses kids, bro. So, pag laki-laki ng anak mo, matitrain na natin yan. Yan. Ano po, bago natin bigay kay Pastor, batiin natin yung mga abangers. Good morning po sa inyo lahat. Si Ate Rebe, natutuwa ang Panginoon pag tayo nag-aabang sa oras ng devotional. Ano po? Si Sir Dang de la Cruz, pumapangalawa. At siyempre, Ate Janice, Daddy Pogi. Oy, kadaya niyo po mag-asawa. Ano po? Nag-birthday pala si Daddy Pogi na nakaraan. Di ko malayan. Belated happy birthday po kay Daddy Pogi. Ano po? Sayang din natin kayo na naawitan. Ano po? Di bali. More birthdays to come. Ayan. Sister Elizabeth Reyes, good morning po. Nanay Fina, good morning din po sa inyo. Siyempre kay Brother Rudy at si Sister Kisses. At si Ate Lorna, Kuya Bobby, si Aling Denise, andyan nanonood dyan. Naka-tune up si Aling Denise. Sister Melissa Gamboa, Kuya Melchor, at Ate Christy, Kuya Edgar. Magandang umaga po sa lahat. Si Pastor ay maagang bumiyahe kanina. Hindi ko alam kung saan pupunta. At nag-message siya sa akin na nag-record siya now. Kaya eto, pakinggan po natin si Pastor. At kahit na yan ay babiyahe, grabe na puyat na ngaral na puyat, babiyahe na maaga, pero nag-record pa rin para sa atin. Ano? Praise the Lord mga kapatid. Ating pakinggan si Pastor. Bigyan natin sa kanya. Isang magandang araw po sa inyo po ng linggo na ito. Ah, Ngayon po yung araw ng pasimula ng ating pong evangelism. At siyempre tuloy-tuloy pa rin po yung ating tanging pag-asa. Gabi-gabi po yun sa mga kapatid natin nag-o-online. Ngayon po ay December 17, tagumpay sa larangan ng digmaan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na siyang mapagpala sa lahat, na siyang nagbigay sa amin ng buhay. Sa umaga na ito, O Diyos, aming dinadalangin sa ang aming pag-aaral ngayon dito po sa John 17:14 to 15. Inyo po nawang igawad sa amin ang karunungan, katalinuhan na nagmumula sa inyo. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po sa banal na kasulatan, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanila ang sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. So ito po ang mga talata sa banal na kasulatan na sinabi ng ating Panginoon. Ito'y dalangin ng ating Panginoon. No? Yung po mga alagad ay kapupuotan ng mga tao dahil sa salita ng Panginoong Diyos. Sabi ni Jesus Christ, hindi hinihiling na sila alisin sa sanlibutan. Pero may nakatakda na tayo ay dadalhin sa langit na bayan. So ibig sabihin hindi po pinapaboran ng ating Panginoong Diyos, roon ng ating Panginoong Hesus yung pong secret rapture na ito po ay lumalaganap na doktrina sa mga Kristiyano, yung tinatawag na secret rapture na anytime pwede kang kunin ng ating Panginoon at alisin sa sanlibutan na ito. O halimbawa, ikay isang piloto, habang nagda-drive ka, na secret rapture ka, kinuha ka ng Panginoon, ayan, mangyari sa pasahero mo, edi bagsak lahat. Habang ikaw ay natutulog, na-rapture ka, nawala ka, kawawa naman yung misis mo na ikaw nasa langit na, nagpakasaya, tapos yung misis mo na aburido at siya ay nalungkot, di ba? So hindi tamang doktrina yun. At sinabi din ni Jesus Christ na habang hindi pa siya dumarating ng ikalawa, hindi niya aalisin ang mga alagad sa sanlibutan kahit na hindi taga sanlibutan tayo, mga kapatid. Kundi ang sabi ng ating Panginoon, iingatan tayo mula sa masama. No? Iingatan ang bawat isa sa atin at hindi papabayaan ang ating pong Panginoong Diyos. Yan po yan po yung number 1 na pangako ng ating pong tagapagligtas. May mga tungkuling gagawin sa sanlibutan ang mga Kristiyano at sila'y ginawa ng Diyos na may pananagutan sa matapat nilang pagsasagawa.
Hindi niya ikukulong ang sarili sa pader ng monasteryo o lalayuan ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa sanlibutan. At sabi po dito mga kapatid, totoong ilalagay sa matinding pagsubok ang kanyang mga prinsipyo at siya ay masasaktan ng mga makikita ng kanyang mata at maririnig ng kanyang tenga. Ngunit hindi siya dapat bagamat maging pamilyar sa mga larawan at tunog na ito, matutong mahalin ito. So dito po mga kapatid ko, no, sa mga binasa po natin, ang Kristiyano ay mayroong tungkulin. Ano po ang tungkulin? Maging tapat sa ating Panginoong Diyos. At sabi po dito na ay magministeryo sa sanlibutan. At sabi po dito, yung mga pagsubok, matitindi mga ligalig sa buhay, mga problema, ang sabi po dito ay maging matibay, maging pamilyar sa lahat ng mga tunog ng mga problema sa buhay. Mapamiliarize natin at maging matatag tayo sa tulong ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po ang sinasabi ng ating devotional. Kasi nga naman, sa pagkatagumpay sa digmaan na ito, na spiritual battle mga kapatid, ay napakahalaga na ating pong maintindihan na hindi tayo magtatagumpay kung wala ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi po tayo magtatagumpay kung ang ating pong mga sarili ay binibaby po natin sa mga pagsubok. Kinakailangan na matapang natin itong harapin kasama ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi yung pag may konting pagsubok, may konting problema, tayo ay nawawala na sa focus, nararatel na. Hindi. Kailangan stand firm pa rin tayo sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Sa pamagitan po ng pakikisama sa sanlibutan, tayo ay may nakahilig na makuha ang espiritu ng sanlibutan at tanggapin ang kanilang kaugalian, panlasa at mga kagustuhan. So, iba naman ang pinupunto rito mga kapatid ko kasi, di ba, sabi sa banal na kasulatan, tanggihan ng sanlibutan, kapuutan ng sanlibutan at mahalin ng Panginoong Diyos. Pero dito, sabi dito ay makipagkaugnayan, makisama sa sanlibutan. Anong ibig sabihin? Ang sabi po dito, matanggap natin yung kaugalian, panlasa, mga kagustuhan ng sanlibutan nang sa ganoon hindi tayo basta-basta matitinag na mga pagsubok. Pero lilinawin natin mga kapatid, ano ang pinupunto dito? Sabi dito sa 2 Corinthians 6:17 to 16, 17 to 18 ng 2 Corinthians chapter 6. Kaya nga, lumabas kayo sa kanila at umiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong humipo ng anumang bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. At ako'y magiging ama sa inyo at kayo'y magiging aking mga anak na lalaki at babae. So dito po mga kapatid, kaya pala sinasabi na maging pamilyar tayo sa gawi ng sanlibutan, sa ugali ng sanlibutan, sa panlasa ng sanlibutan, tanggapin natin kung ano ang nandito sa ating sanlibutan ay upang atin pong madaling maiwasan. Yan. Upang madali tayong mahihiwalay sa sanlibutan na ito. Kasi pamilyar na tayo sa kasalanan, gawi ng sanlibutan. Pamilyar na tayo sa mga ginagawa ng sanlibutan na hindi maganda. Kaya po mga kapatid, pinapamaster sa atin ito. Pinapaunawa sa atin yung pong sanlibutan na puno ng mga kasalanan mga kapatid. Ang gusto ng ating Panginoong Diyos, maintindihan natin ito nang sa ganoon ay madali po natin maiiwala yung ating sarili. Yan. Kailangan pala natin matutunan ito. Di ba? Pag alam mo kung ano ang cause ng sakit mo, maiiwasan mo yung mga pagkain na hindi mo dapat kainin. Di ba? O, kapag ka alam mo yung daan, o yung daan dito sa may San Manuel Quezon, ginagawa. O, pero ngayon patapos na. Dapat may knowledge tayo niyan. O, kami ni Mrs. nagtatalo kami. Saan tayo dadaan? Dito tayo dumaan sa Balok kasi may ginagawa sa San Manuel Quezon. Sabi ni Mrs. Hindi, dito na tayo dumaan sa San Manuel Quezon. Baka gawa na yung daan dyan at mas mabilis dumaan dyan. Papunta sa San Manuel Quezon Church. Eh di, dahil ako'y asawang masunurin, eh di, sumunod ako sa kanya. Di pagdaan namin, oo nga, patapos na yung mga ginagawa. Bagamat may mga nakahambalang pa, ay patapos na yung ginagawa. At
tapos na rin yung ginagawa doon sa shortcut. Kaya nakadaan kami ng maayos at mabilis. So kinakailangan pamilyar tayo sa mga dadaanan natin sa buhay, mga kapatid, no? Ang gawin ng sanlibutan para alam natin saan iwas, saan pupunta, at kung paano tayo tatayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang pagtatagumpay sa larangan ng digmaan. Kinakailangan meron tayong knowledge. At ang knowledge ay nagmumula sa ating Panginoon. Kinakailangan pa rin ng panalangin. Sabi dito, huwag hayaang ang sanlibutan ay magsabing ang makasanlibutan at mga tagasunod ni Kristo ay magkatulad sa kanilang panlasa at pinagsisikapan sapagkat naglagay ang Diyos ng guhit sa pagitan ng kanyang bayan at ng sanlibutan. So sabi dito mga kapatid na ang mga tagasunod ng ating Panginoon ay huwag tayong makiayon sa sanlibutan. Ibig sabihin, huwag makilahok. Tanggapin lang natin. Pero hindi yung makilahok ka. Respetuhin natin yung kanilang belief. Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo na respeto. Pero, huwag po natin silang, huwag po tayong makilahok. Ibig sabihin yung gawin ng sanlibutan, maging gawa natin. Kundi tayo ay magkaroon ng patlang sa kanila. O hinihiwalay natin yung ating sarili. Dahil alam naman na natin na panis yung kanilang mga gawi at pananalita. Hindi dapat tayo maging katulad nila, kundi tayo ay nasa panig ng ating Panginoon Diyos. So, yun. Medyo maingay lang talaga yung aso. Si Mrs. hindi niya maano yung aso namin. Talagang nagwawala. So, sabi dito, ang guhit na ito ng pagkakakilanlan ay malawak at malalim at maliwanag. Hindi ito nakahalo sa sanlibutan na hindi ito makikita. Kilala ng Panginoon ang mga kanya, sabi sa 2 Timothy 2:19. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga buhay. So dito, sinasabi ng banal na kasulatan, kilala tayo ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kilala tayo ng ating Panginoon kahit na tayo ay nasa kalagitnaan ng napakaraming mga tao na makasanlibutan ang ginagawa, kilala tayo ng ating Panginoon kung ano at kung sino tayo. Bakit? Dahil ang tunay na nasa Panginoon ay makikilala ang kanyang mga gawi sa bunga na mayroon siya sa kanyang mga gawa. Kaya po, sinasabi dito ng ating devotional, bagamat tayo ay nasa sanlibutan, nandun yung pagrespeto natin sa gawin ng sanlibutan, tanggap natin na, ganito na talaga eh. Ang LGBT ay lumalago. Bagamat hindi yan ang kalooban ng Panginoong Diyos, talagang lumalago. Wala tayong magagawa dyan. Hindi natin yan may stop. Hindi natin yan mababago, mga kapatid. Hindi, LGBT, ano magagawa mo? Ang kailangan mo lang gawin ay protektahan yung pamilya mo. No? Hindi ka dapat nanonood ng tungkol kay Vice Ganda, tungkol sa kabatlaan. Hindi ka dapat nanonood para hindi makita ng iyong mga anak na natutuwa ka. Sa birthday party, sa kasal, dapat ang MC mo lalaki at babae, hindi bakla. Yan ang sinasabi ko, mga kapatid. Bakit? Dahil na ipopromote mo yung LGBT sa loob ng iyong tahanan. Bakit natutuwa ka na pakinggan mo yung MC bading, di ba? Kinakailangan na ating babantayan yan. Ang ating sanlibutan, hindi na natin yan mababago. Pero ang kailangan natin gawin ay gwardyahan ang ating puso't isipan sa maling gawi ng sanlibutan. Yan po, mga kapatid. Dapat gwardyahan natin ang ating pong mga sarili. Dahil dapat hindi tayo natutuwa sa gawin ng sanlibutan, kundi ay atin pong inaalis o kinalulungkot yung gawin ng sanlibutan. At gagawa tayo ng paraan para maakay sila sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mga gawa. At syempre sa ating panalangin, sa gawa na galing sa ating Panginoong Diyos, sa bunga ng ating pong buhay, maipakita natin na tayo ay lingkod ng Panginoon. Pero syempre na mayroong pagrespeto, mayroong pagmamahal. No, hindi naman harsh words na ikaw ganito ka, ganyan ka. Hindi, mga kapatid. Kinakailangan the way na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Paano niya pinakitunguhan ang mga bumabatikos sa kanya, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Lalo na yung Hudyo, grabe ang Panginoon ng sumagot. Kahit alam niya yung punto ng mga Hudyo, mga Pharisees, hindi niya talaga binalang-balang, kundi sumagot siya ng tama.
na yung sagot niya hindi nakaimik yung mga Pharisees noon, yung mga matatalinong tao noon. Sabi po dito sa pagpapatuloy, tanging sa pagbabantay sa pananalangin at sa pagsasagawa ng buhay na pananampalataya na maiingatan ng Kristiyano ang kanyang integridad sa kalagitnaan ng tuksong ipinapasan ni Satanas sa kanya. So ano po ang sikreto para makapanagumpay tayo sa matinding digmaan na ito? Sa panalangin, mga kapatid, sa pamamagitan ng panalangin. At sabi dito, ngunit ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan at ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ba yung ipinanganak ng Panginoong Diyos? Ito yung mga nabautismuhan, mga kapatid. No? Ipinanganak na muli. Yan. Sa tubig at sa banal na espiritu. No? Yung pong mga nabautismuhan ay nananagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil yung mga nabautismuhan, nananampalataya sa Panginoong Diyos. Unless na lang nabautismuhan ka dahil sa ikakasal ka. O, unless na lang nabautismuhan ka dahil meron kang reason. No? Kailangan mo magpa-ID, kailangan mo ng certificate, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng trabaho, kailangan mo magpabinyag. Mga ganyan eh. Di ba? May isang reliyon na dumadami. Bakit? Kaya nagpapabinyag, kailangan nila ng certificate na sila'y membro doon para sila makapasok sa certain na work. So, hindi tunay na binyag yun. Hindi tunay na pagpapasakop yun sa Panginoon. Dahil ang tunay na pagpapasakop sa Panginoon, ang tunay na bautismo, mga kapatid, ay pananampalataya na tunay sa ating Panginoong Diyos at dinadaig nito ang sanlibutan. Dinadaig nito ang gawa ng sanlibutan. Dinadaig nito ang mga tukso ng kaaway. Yan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Patuloy na salitain sa iyong puso ang wika ng pananampalataya. Sabi dito, sinasabi ni Jesus, sabi diyan, natatanggapin niya ako at naniniwala ako sa kanyang salita. Aking pupurihin siya, aking luluwalatiin ang kanyang pangalan. Yan po ang sabi dito ng ating Panginoong Jesus na sa kanyang panalangin, tayo ay tatanggapin ng ating pong Panginoon. Yan. Basta't papurihin at pasasalamatan natin ang ating pong tagapagligtas, ang ating pong Panginoong Diyos. Opo, sinabi ng mga talata, hindi tayo tataboy ng Panginoon kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kapag lumalapit tayo sa ating Panginoong Diyos, tatanggapin niya tayo, hindi niya tayo tataboy. Palalakasin niya tayo. Sabi nga dun sa Isaiah 41:10, kung tayo ay nanghihina, kung tayo nanlulupaypay, nariyan siya nagpapalakas sa atin. Kasama niya tayo, hindi niya tayo pababayaan sa matinding digmaan na ito na kinaharap natin, spiritual battle. Huwag tayong papaninlang sa kaaway. Manatili tayong matatag sa ating Panginoong Diyos at laging manalangin. Sabi po dito sa Signs of the Times, May 15, 1884, lalapit si Satanas sa iyong tabi upang sabihin hindi ka nararamdaman ng kaligayahan. Hindi ka nakakaramdam ng kaligayahan. Sagutin siya, ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ang ating pananampalataya, mayroon ako ng lahat ng ikasisiya sapagkat anak ako ng Diyos. Nagtitiwala ako kay Jesus na sa aking puso ang kautusan ng Diyos. Wala akong hakbang na dudulas. Yan. Kung si Satanas ay lalapit sa atin at sasabihin, hindi natin nararamdaman yung proteksyon ng Panginoong Diyos. Ang laging sasagot natin, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya. Na meron tayong kasiyahan. Kung sasabihin ng kaaway na malungkot na maglingkod sa Diyos. Napakahirap maglingkod sa Diyos. Kasi Satanas, ipinapaisip niya sa atin yan. Na malungkot, mahirap ang maglingkod sa Panginoong Diyos, maraming pagsubok. Pero anong sasabihin natin? Meron tayong kasiyahan. Anak tayo ng Panginoong Diyos, nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo iaabandona ng ating Panginoon. Yan ang lagi nating sasabihin sa ating sarili. At yan ang pangako ng ating Panginoon. Siya'y muling babalik para po sa atin. Kahit na si Satanas laging lapit at sinasabi sa atin, hindi mo kaya yan. Bibigyan ka lang ng mga sakit. Mamamatay ka lang din at hindi ka mananatili. Pababayaan ka ng Panginoon. Matagal siyang babalik. Maaring yan ang sabihin at ipaunawa sa atin ng kaaway. Pero nais pong sabihin sa atin ng banal na kasulatan, ang Diyos ay laging nandiyan. Na dapat tayong manatili sa ating Panginoong Diyos. Dapat tayong sumampalataya sa ating Panginoon.
manindigan sa kung ano ang sinabi ng banal na kasulatan. Bakit mga kapatid? Dahil kung wala siya ay wala tayong magagawa. Dahil sa digmaan na ito, si Jesus nagtagumpay na. Manatili nawa yung pagtatagumpay sa ating pong buhay, sa panghawak natin sa ating pong Panginoon. Minsan kasi tayo ay nababagabag ng mga pagsubok. Minsan tayo ay naliliglig ng mga problema sa buhay at nawawala yung focus natin sa ating pong tagapagligtas. Ngunit huwag mga kapatid, tayo ay manatiling nakasalig sa ating Panginoong Diyos at tiyak na tayo ay hindi pababayaan at bibigyan ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. Kaya sa umaga na ito, tagumpay sa larangan ng digmaan ay sa pamamagitan ng ating pong Panginoon. Hindi man tayo gusto ng sanlibutan, no? Hindi man tayo gusto ng sanlibutan, marami nga pagsubok sa sanlibutan, hindi tayo agad aalisin dito ng Panginoon, sabi dito sa John 17. Pero sabi dito, iingatan naman tayo mula sa masama. Yan ang pinakamasarap diyan na pangako, no? Hindi man tayo isi-secret rapture katulad ng doktrina ng iba, no? Sabi dito ng Panginoon, iingatan naman tayo mula sa kasamaan. Yan. Basta't mananalangin at mananatili sa ating pong Panginoon Diyos. Huwag tayong manghinawa sa pagsamba na para bagang konti ng mga na nagsasamba. Para bagang ang tamlay ng pagsamba. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong tamlayan, huwag po tayong maliglig na mga pagabag na to ng sanlibutan, kundi stand firm sa ating pong Panginoon. So ngayon po, salamat po sa inyong pagsubaybay at sama niyo po sa panalangin ang bawat isa sa atin. Ayan, ang mga pangangaral natin, ang mga mananampalataya, ang may mga karamdaman sa umaga na ito, isama natin sa panalangin. At ngayon din po mga kapatid, no, ay pasalamatan natin na ang Panginoon ay napakabuti sa atin sa buong isang taon na ito, patapos na naman, na sa lahat ng pagsubok, no, iningatan tayo ng Panginoon at nanatili tayo matatag sa mga oras na ito. So ngayon po ay ibibigay natin kay Brother Melvin Vilasano sa isang panalangin pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo po lahat. Langit ay lubhang maulap, araw ay di maaninag, ang gabi ay walang bituin, landas mo ay kay dilim, di matanaw ang liwanag. Kaibigan ko, ikaw ba'y nag-iisa? Buhay mo'y puno ng pangamba, dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling daratal, huwag mawawalan ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas pa na iyong nilalakbay, kay kipot at tila ba walang hanggan, pag-asa mo'y napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ang iyong tinataglay. Ngunit ngayon
ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasanin mo ay kanyang papatin, landas mo ay paliliwanagin, muli bagong umaga'y darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asa naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Amen mga kapatid, tanging kanlungan na po. Teka, bakit may picture si Pastor dito? Alisin natin. Ayan. Kasi namali ako kanina. Okay, di bali, okay lang. Yan naman yung title page, ano? So, pinangako ang hindi. Mali ito Mali ito, hindi yan. December 17, di bali, okay na. So, ayan na, tanging kanlungan. Si Jesus lang ang tanging kanlungan. Napakagandang awit para sa papuri sa Panginoon. At yan ay pasok sa mga taong may mga bigat na karamdaman at mga pagsubok sa buhay na nadarama. Kaya sa mga may mga bigat na pagdadaanan sa buhay, pakinggan niyo yung awit na yan. Talaga namang nakapagpapagaan ng kalooban, ano? Dadalsan natin yung pagpe-play ng kanta na yan dito. Hindi ko na-play, matagal ko na yan na i-download. Matagal na, naging paborito ko yan ng panahon nang ako ay nasa mabigat na pinagdaraanan sa buhay, ano po. Talaga namang napapaluha ako pagka yung mga awit na ganyan ay talagang ramdam na ramdam ko na may pag-asa ako. May binigay ng Panginoon. Ano po? Napakagandang awit. So ayan, para sa ating lesson, salamat Pastor. Salamat sa iyong patuloy na pag-iserbisyo sa amin. Ibabiyahe pala sila, sabi ni Sister Nim. Papapunta kami ng Bulangaw for year-end program. Praise the Lord mga kapatid, ano? Sana all. Napapasana all na lang kami, ano? Sana all. Sama naman kami dyan, Pastor. Joke lang. So ayan, ano, tagumpay sa larangan ng digmaan. Lamang ang may alam mga kapatid sa lahat ng digmaan. Anumang klaseng digmaan yan. Naglaro ka ng chess, lamang kapag may alam ka anumang klaseng digmaan yan. At lalo na sa digmaan sa buhay. Digmaan sa spiritual battle, lamang may alam. Kaya dapat may alam tayo, na po. So alam natin ang tamang daan. Alam natin kung sino ang ating papanigan. At huwag makiayon sa sanlibutan. Delikado. Talo tayo pag nakiayon tayo sa sanlibutan, ano? Yes, hindi natin mapipigilan yung sanlibutan na sa kanilang nakasanayan, tradisyon. Pero kung makiayon tayo doon, hindi na rin naman karapat-dapat, ano? Hindi na karapat-dapat. So, hayaan natin sila at huwag mo natin silang pigilan. Maunawaan din nila yung tama, ano po. So, ayan, at sabi, nakita kong points na maganda dito ay kilala ng Diyos ang Kanya. Ayan, kilala ng Diyos ang Kanya. Nakapagtataka, ano po.
Ay nakapagtataka, katakot pala. Tayo ba ay sa Diyos? Kanya ba tayo? Yan, tanong natin sarili natin. Sabi doon sa lesson, makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga, sa ating mga gawa. So, sinunod pa doon sa verse na makikilala nyo siya sa kanilang mga bunga. So, ibig sabihin, tingnan nyo yung kapwa nyo, o tingnan nyo yung tao kung ano yung kanilang gawa. Malalaman nyo kung siya ay sa Panginoon o sa Diyos siya. Pero, may pero ano po, bago nyo tingnan yung kapwa nyo, make sure tingnan nyo muna yung sarili nyo. Tingnan natin yung sarili natin. Yan. Mas maganda nga yung learn from others' mistake, pero tingnan mo pa rin yung sarili mo, baka may mistake ka na, no? So, tingnan mo rin natin yung ating sarili. Tayo ba ay sa Diyos? Ano ba yung ating bunga? Ano ba yung ating mga gawin? Ito ba'y katanggap-tanggap sa Panginoon? Kung hindi, mga kapatid, nakakatakot. Sigurado hindi tayo sa Diyos. Hindi baka. Sigurado na hindi tayo sa Diyos kapag yung ating mga gawa, ating mga bunga, hindi katanggap-tanggap para sa Kanya. Sigurado tayo ay hindi sa Kanya. Nakakatakot, pero dapat bang magtampo? Dahil hindi tayo sa Panginoon? Hindi. Mga kapatid, hindi tayo dapat magtampo. Alam natin yan. Ulit-ulit natin yan, naririnig na ang Panginoon ay lagi inaabot ang Kanyang kamay sa atin para tayo ay pumanig muli sa Kanya. Bakit? Bakit tayo pa ay pumanig muli sa Kanya? Dahil dati tayong sa Kanya. Nilikha niya tayong sa Kanya. Napawalay lamang tayo sa dating sa mga pagkakasala na po. Kaya maaari tayong bumalik anytime. Inaabot niya ang Kanyang mga kamay. Huwag lang tayong magpapahuli. Delikado pag nahuli. Parang yung mga tao sa kay Noe, no? Nahuli sila. Nang gusto na nilang pumanig kay Noe, kaso huli na lahat. So yun ang sinasabi na late is never better. Late is never better, mga kapatid. Sabi kasi nila, late is better than never. Pero baligtad pala, no? Sa Bible, late is never better than ever. So yun, hindi tayo dapat magpalit sa ano pa mang larangan ng paghihintay. Kaya tayo mga Adventist, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Huwag tayo magpapalit. Maganda. Ay, napakagandang lesson, ano? Kilala ng Diyos ang Kanya at nakikita sa Kanyang mga bunga. Yun ang ating nakita ko na pinaka-sentro na ating lesson. So, sa pagpapatuloy na tayo ay panalangin natin ating mga sarili. Sabi ni Sister Melissa Gamboa, pakisama po sa panalangin ng mga kapatid na nagdadanas ng mabigat na karamdaman at mga pinagdadaanan ng pagsubok sa buhay. Huwag gabayan sila ng Panginoon. Talagang gagabayan po sila ng Panginoon, Sister Melissa. Sure na gagabayan sila. Ang hinihintay ng Panginoon yung ating pag-abot sa Kanya. Ano po? Gagabayan tayo ng Panginoon. Kung paano ginabayan niya yung iba, gagabayan niya rin tayong lahat. Ang kailangan niya sa atin ay, sabi nga ay, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Yan na siguradong kapag di ka humingi, hindi ka bibigyan. Ganun lang yun, ano po. Kailangan hingi ka ng tawad. Paano kung patatawarin ko, hindi ka naman hingi ng tawad, di ba? Ganun yun. So yan, bantayan natin ating mga sarili at pagpatuloy natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon, anuman pagsubok na dumating sa ating buhay, ano po. At ayan, tingnan natin kung mayroon pa ako na-miss dito sa taas. Wala na. So let's pray, mga kapatid. Panalangin natin yung kapatiran sa, hindi ako nagkakamali kung year-end, kung si Sister Nimpa ay kasama ni Pastor, year-end party ng Tabacao Church ito, papunta sa Bulangao. Yan, ingat po kayo, enjoy kayo dyan, at ikain nyo na lang kami. Sige po, let's pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami patuloy sa umaga na ito na muli nyo kaming kinising na malusog aming pangatawan, na ang isip namin ay patuloy na gumagana. Ibig sabihin, kami patuloy nyo binibigyan ng pag-asa, binibigyan nyo kami ng buhay, binibigyan nyo kami ng aming pangailangan. Salamat sa mga blessing sa bawat umaga na ito. Bawat pagmulat na aming mga mata ay mayroon pa rin bagong pag-asa. Salamat sa inyong paggabay sa amin sa bawat umaga, na kami man ay makikilala namin aming sarili kung kami ba talaga ay para sa inyo o sa inyo sa pamamagitan ng aming bunga. Naway bago namin bantayan ang aming kapwa, mas unahin namin bantayan ang aming mga sarili, na aming
justify kung kami ay sa inyo ba, pamamagitan ng aming bunga. Ama, nais namin humingi ng tawad sa inyo pagkat kami makasalanan. Kami nais namin na magbago. Palakasin niyo po ang aming temperance na ang kaaway tumutukso sa amin para kami maatisod. Naway kami ay maging matatag, makita namin kayo kaysa ang mga panilisod ng kaaway para kami ay maging karapat dapat pa rin po sa inyo. Ay nais namin na abutin ang inyong iniaabot na kamay sa amin patuloy sa bawat sandali, upang sa ganun kami ay, sa aming paghintay sa inyo, hindi kami mahuli sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan sa amin. Ramdam namin na kayo ay nariyan buhay na nakmamasid sa amin at nagpapantay. Dalangin din namin sa umaga na ito ang mga mabibigat ng mga karamdaman sa buhay at mga pinagdaraanan sa buhay. Dalangin namin na ipakita niyo sa kanila ang patuloy na araw-araw na pag-asa, na sila ay mawawalan ng pag-asa, na mahirap man ang buhay, may pinagdaraan naman sa buhay, ngunit nariyan para kayo na willing na umalalay at kami ay magtatagumpay kagaya ng pagtatagumpay ng iba sa tamang panahon na inyong nilalaan para po sa amin. Amin ay sinasama sa panalangin mga kapatid na papunta ngayon sa Bulangaw para sa kanilang kasiyahan year-end program. Ingatan na lahat sa biyahe, ilayo sa anumang kapahamakan, mag-enjoy sila sa kanilang year-end celebration na isang taon na kanilang pagsasama, sila ay magsasaya at magkakaroon ng close bonding ang bawat isa. Ingatan din po sila sa kanilang pag-uwi at makarating sila na ligtas sa kanilang mga bahay tahanan. Papapatuloy na namin isama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain nawa ang aming buong maghapon, ingatan kami sa aming mga gawain, ilayo kami sa anumang kapahamakan, at kung kami man ay magta-travel, kami po ay samahan at ligtas sa aming patutunguhan. Ingatan din ang aming mga pag-iisip, panalita at magawa, upang kami naman ay maging karapat-dapat din po sa inyo. Kahit din ang aming mga hanap buhay ay inyo naman pagpalain, upang sa ganun kami rin naman ay maging pagpapala sa iba at kami ay makatulong sa mga iba pang nangangailangan. Patuloy namin sinasama sa panalangin mga kapatiran na nakikinig ngayon, na ang aming mga kalusugan ay inyo pong ingatan, pagalingin ang may mga karamdaman, at kami ay patuloy na maging malusog, hindi lamang sa pisikal kundi sa espiritual na kaalaman, upang sa ganon kami ay magtagumpay sa larangan ng digmaan na ito. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Brother Popoy Astrero na siya ay naksidente sa motor. Patuloy namang kalakasan na igawad sa kanya at kagalingan. Kaya din ang pangaral sa likab sa pangunguna ni Pastor Sabat ay patuloy namin sinasama sa inyo sa panalangin, naway maraming makarinig ng magandang balita at tumanggap sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin palagi sa panalangin si Kuya Cherry Bourbon sa ibigay sa kanya ang comfort sa bawat araw sa kabila ng siya ay nagpahinga na ang kanyang mahal sa buhay. Bigay sa kanyang pangailangan, palakas ng pangatawan, kung ano man ang kanyang pinagdaraanan sa buhay, siya po ay inyong samahan at siya po ay inyong bigyan ng patuloy na pag-asa na nagmumula po sa inyo. Sama din namin sa panalangin ng tatay at nanay ni Pastor na parehas na nagpapagaling sa kanilang karamdaman, ipagkaloob nawa sa kanilang pangailangan, lalo na sa pinansyal at kalakasan, at patuloy at higit sa lahat ang tunay at nakagalingan na igawad po sa kanila. Kasama din namin sa panalangin ng friend ni Ate Respeb na si Delilah Martin Matamis, na siya po ay may karamdaman sa panahon na ito. Ipakita niyo po sa kanya ang inyong pagmamahal na nasa inyo ang tunay na kagalingan, hindi lamang pang pisikal na karamdaman, kundi gayon din lalong higit sa espiritual na kagalingan. At gayon din aming sinasama si Shirley Jacinto na patuloy pa rin na nagpapatitiwala sa inyo, at alam namin na ipagkakalob niyo sa kanya ang kanyang kahilingan ayon sa inyong kalooban at sa inyong mga plano. Sama din namin sa panalangin patuloy ang tatay ni Doc Mika, isang miracle healing ang aming hinihiling para sa kanya, na maipagpatuloy niya ang kanyang mga gawain upang sa ganun makita patuloy na siya na sa kanyang mga kamag-anak, kaibigan, kakilala sa kanyang mga sakupan na kayo ang dakilang manggagamot, ang dakilang tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin si Brother Cleto Salazar, patuloy na kalakasan ang aming hinihiling para sa kanya,
Kaya si Sister Rona na sa Mindanao, si Jinji na patuloy pa rin papalakas at papagaling, si Baby Shania kasama sa kanyang patuloy na kalakasan ng kanyang resistensya. Sama din namin si Sister Wendy na papagaling sa kanyang karamdaman, at ang may mga naghihintay na kanilang mga baby angels na sina Brother James, Brother Kevin, at sina Pastor Nelvin. Kaloob nawa sa kanila ito ayon sa inyong tamang timeline. At gayon din si Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, Sister Jody sa kanyang malalapit na panganak, Sister Nessie Fernandez na nagpapagaling pa rin, papagamot, si Sister Jennifer Eusebio Pascua, Imelda Eugenio Garcia, si Sister Percy sa kanyang gumaling nawa sa kanyang sakit, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay ang kanilang mga pangailangan ay pagkaloob po sa kanila. Kasama din namin si Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Jennifer de la Cruz, si Ate Grace Samano na malupa ang kanyang kalagayan sa mga panahon na ito. Samahan po sila at i-comfort ang kanilang pamilya na nasa inyo ay may kagalingan. Sa inyo ay tunay na kagalingan, hindi lamang pang pisikal na karamdaman, kundi pang spiritual din naman. Si Brother Benjamin ay kasama din namin sa panalangin, si Brother Monty, Marilita at si Dayan, si Sister Peachy sa Canada. Patuloy namin dinadalangin po sa inyo at kalakasan para kay Kuya Bobby, kay Ate Lorna, kay Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Tatay Pento, Kuya Mike Pablo. At gayon din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Cruz Encarnado at Sister Dang de la Cruz, at gayon din ang kanilang maliit na hanap buhay na pinagkukuha ng kanilang pang-araw-araw na nagastusin. Ngayon din aming sinasama sa panalangin si Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, Precious Cabasog, si Princess Turquina, si RC, Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran po nito, ang karamihan sa amin ay may mga malubhang karamdaman, may bayan nagpapalakas at papagaling, pero lahat ay nagtitiwala po sa inyo na kayo ang aming dakilang manggagamot. Nasa inyo ang tunay na kagalingan at pagkakaloob niyo sa amin ito sa inyong tamang panahon at nilalaan para sa amin. Alam namin na kayo ang dakilang manggagamot at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot. Kaya kami patuloy po nagtitiwala sa inyo at kami ay inyong pagagalingin sa aming mga karamdaman. Sa pagpapatuloy, nais namin ilapit sa inyong mga kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalain naman ang aming maghapon at kami ay patuloy na tumingin sa aming mga sarili na kami magtaglay ng kaalaman na kami ay magtatagumpay sa larangan ng digmaan po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Ipagkaloob naman ito sa amin ayon sa inyong kalooban, hindi nang sa aming kagustuhan. In Jesus' name, Amen. Amen. Amen po mga kapatid. Muli, good morning po sa lahat at salamat sa patuloy na pagsama sa Prayer Warriors mga kapatid. Ano po, ako po ay natutuwa pero galak na galak ang Panginoon kapag tayo ay sama-samang nananalangin mga kapatid. Galak na galak ang Panginoon. Kung tayo ay natutuwa, nabe-bless, ang Panginoon naman ay sobra-sobra ang tuwa. Ano po. Ayan, naway taglay natin ang tagumpay sa larangan ng digmaan na ito. Ang keyword, bantayan, hindi yung kapwa. Unahin natin yung ating sarili. Kung tayo ay sa Panginoon nga ba o hindi. Kung nakita natin na hindi, abutin natin ang kanyang kamay. Magsisi, naghihintay lamang siya. Ano po. So ayan, good morning sa lahat. Ma'am Berna, Sister Melissa, good morning po sa inyo. Sister Elizabeth Eresi, salamat sa mga nag-share. Ano po, nakikita ko nagpa-pop up. Once na nagpindot na ako ng live, unti-unti na nagpa-pop up yung mga regular na nag-share. Salamat po sa inyo sa walang sawa pag-share. Nakita ko yan si Sister Elizabeth Eresi, number 1 na nag-share yan. At sa iba pa, ako yan Narsing, good morning po sa inyo. Sister Percy, good morning po. At sino pa, Sister Marlene Kakayan Garcia, good morning po. Ate Mitch, magandang umaga na sa inyo dyan. Ma'am Pemi, Kuya Abner, magandang umaga rin po. Anay Nerissa, siyempre na dyan yan, di patuloy na sumusubaybay sa atin. At Sister Rose Chris Encarnato, Sister Pasita Astrero, good morning din po sa inyo. Ate Christy, Kuya Edgar, ayan, nabati ko na yung iba kanina. At sa lahat ng mga nakikinig sa background at sa mga makikinig sa replay, alam ko yan, si shout out kay Brother, ano pangalan nito? Nakalimutan ko yung Manny Ildefonso. Ayan, nakikita ko yung pangalan niya. Siya ay nasa different time zone kaya hindi siya makapanood ng live. Pero siya ay sumisilip-silip. Brad,
Ayan, I miss you Brad. Ano po? Yan ay aking kaibigan tunay, kapatid sa pananampalataya. Nakasama ko yun sa barko na po. Nung ako ay naglalayag pa, nag-around the world, ano. Nakasama ko yun si Brad Manny, tiga Tarlac. Sa Tarlac siya, ka-member. So ayan na po, tayong lahat ay pagpalain sa umaga na ito, sa maghapon na ito. At naway patuloy tayong tumingin sa Panginoon at hindi sa ating sarili. God bless po sa bawat isa.